Gabi rin po sa lahat ng mga pastors, church leaders na nakakasalo natin tuwing linggo ng gabi. Sa gabi ito, tayo po itatalakay ng isang salita ng Lord dito po sa 2 Kings chapter 6. Dahil panahon po ngayon ng alam niyo na po, no, tumataas ang bilihin. Kakaroon po talaga ng crisis ang buong mundo. Apektado po buong mundo. Hanggang sa Amerika talagang nararamdaman po nila yung crisis na ito. Dahil sa giyera dito sa Iran. Kaya patuloy po tayo sa prayer na ang Iran talagang makipagkasundo na ito po, no, para sa kapayapaan. Kaya sa bagay nakahula sa banal na kasulatan na ang Iran talagang ibabagsak po ng Lord bago niya itayong muli. Jeremiah chapter 49, nakahula talaga na mangyayari po yan. Kaya patuloy po tayo sa prayer dahil maraming Kristiyano ang minsan nangangamba dahil po sa pagtaas ng gasolina, bilihin. Pero naniniwala ko na ang Diyos meron talagang supernatural provisions ang ating Panginoon. Ito, pinatunayan niya ito sa banal na kasulatan. Tingnan natin itong crisis na nangyari, itong crisis dito sa Israel sa panahon po ni Propeta Elisha. Makikita natin dito ang Lord, hindi po nagpapabaya kailanman sa kanyang mga anak. Laging may provision ang Lord. At yan ang pangako niya. Sabi niya, in your patience, possess you your souls. Walang isa mang buhok sa inyong ulo ang mapapahamak, sabi ng Lord. Kaya nga, may pinangako ang Lord sa panahon ng tribulation. Sabi ng Lord, hawak ninyo ang inyong buhay at walang mapapahamak, isa man sa inyong buhok, sabi niya. Ibig sabihin, ang Lord ang tutulong, ang Diyos ang siyang mag-iingat sa kanyang mga anak. Po? At tapat po ang Diyos. Diyos natin, kilala natin ang ating Panginoon, maaasahan siya sa panahon po ng crisis. No? Okay, 2 Kings chapter 6, ganito po ang sinasabi dito. Nang kubkubin ni Ben-Hadad, King Ben-Hadad, ang Israel, kinubkob niya, kaya ang Israel ay dumanas ng napakatinding famine. Talagang umabot sa sukdulan, hanggang ang mga tao, kinakain na nila yung kanilang mga anak dahil sa gutom. Parang nasiraan na sila ng bait. Babasahin ko po dito sa 2 Kings chapter 6, beginning verse 24. And it came to pass, after this, that Ben-Hadad, king of Syria, gathered all his host and went up and besieged Samaria. Itong Samaria, itong capital po ng Israel. And there was a great famine in Samaria, and behold, they besieged it until an ass head, sabi rito, was sold for 80 pieces of silver. Ang isang ulo daw ng asno ay nagkahalaga ng 80 pieces of silver. Ibig sabihin, 80 pieces of silver. A score is 20. A 4 score is 80. Sipin mo, 80 pieces of silver, ganun kamahal ang ulo ng asno, mga kapatid. And the fourth part of a cab of dung's dung for 5 pieces of silver. Ang isang takal daw ng dumi ng kalapate, sabi rito, nagkahalaga ng 5 pilak silver. Napakamahal. Sipin mo, kinakain nila yung dumi ng kalapate sa sobrang gutom. At napakamahal. And as the king of Israel was passing by, upon the wall, there cried a woman unto him, saying, Help, my lord, O king. Unto him, sabi nila, and he said, If the Lord do not help you, when shall
I help you. Sabi niya, out of the barn floor or out of the winepress? And the king said unto her, What aileth thou? What aileth thee? And she answered, This woman said unto me, Give thy son that we may eat him today, and we will eat my son tomorrow. Tingnan niyo po, grabe ito, no? Ibigay mo sa akin ang iyong anak ngayon upang kainin natin. Bukas, ibibigay ko naman ang aking anak para kainin natin. Nawala na sa sariling katinuan yung mga tao sa sobrang gutom, sa famine. So, we boiled my son, tingnan nyo, pinakuluan nila yung kanyang anak, nilaga nila, and did eat him. Grabe. And I said unto her on the next day, Give thy son, that we may eat him, sabi niya. And she had hid her son. And it came to pass, when the king heard the words of the woman, that he rent his clothes, and he passed by upon the wall. And the people looked, and behold, he had sackcloth within upon his flesh. Then he said, God do so to me. Sabi niya, God do so, and more also to me, if the head of Elisha, the son of Shaphat, shall stand on him this day. And nagbanta siya. Napapatayin niya si Elisha, si Propeta Elisha, ang lingkod ng Diyos. But Elisha sat in his house, and the elder sat with him. And the king sent a man from before him, but ere the messenger came to him, he said to the elders, See how the son of a murderers, see how the son of a murderer has sent to take away mine head? Look, when the messenger cometh, shut the door and hold him fast at the door. Is not the sound of his master's feet behind him? And when he had talked with them, behold, the messenger came down upon him and said, Behold, this evil is of the Lord. This evil is from the Lord. Yun ang ibig sabihin, no? What should I wait for the Lord any longer? Maliwanag po na yung famine na yon, sabi ng sa banal na kasulatan, ang famine na yon ay galing sa Panginoon. Ang Diyos naman talagang nagpapadala ng mga kalamidad, nagpapadala ng mga iba-ibang pagsubok sa lupa, mga kapatid, iba-ibang salot. Ang Diyos po ang may power sa lahat ng salot. Okay, tulad ng COVID-19. Tuloy ko po rin sa chapter 7. Then Elisha said, Hear you the word of the Lord. Sabi niya, Thus saith the Lord, Tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel. Ito na po ang magandang prophecy. And 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Nag-prophecy ang lingkod ng Lord. Sabi niya, bukas, sabi niya, about this time, makakabili na kayo ng murang arena. Isang takal, sabi niya, sa alaga lang ng 1 shekel. Kaya nga, sabi niya, magandang prophecy po ito. Pero hindi naniwala itong katiwala ng hari. Then the Lord, on whose hand the king leaned, answered the man of God. Sabi niya, and said, Behold, if the Lord would make windows in heaven, might these things be? Hindi siya naniniwala. Tinutuyan niya si Elisha. Anong sagot niya ng lingkod ng Diyos? And Elisha said, Behold, thou shalt see it with your eyes, but
shall not eat thereof. Sabi niya. Okay, tuloy ko po. And there were 4 lepers men at the entering in of the gate, and they said one to another, why sit we here until we die? If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit still here, we die also. Now therefore come, and let us fall unto the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live. And if they kill us, we shall but die. Sabi niya, mamamatay din sila. And they rose up in the twilight, and when they were come to the uttermost part of the camp of Syria, behold, there was no man there. Wala silang nakitang sundalo ng mga Syrians. Wala. Ang naiwan lahat ng kayamanan nila. Hayop, kabayo, baka, tupa, naiwan lahat ang kayamanan ng mga Syrians, pero walang isa mang sundalo. Bakit? For the Lord had made the host of the Syrians to hear a noise of chariots, a noise of horses, even the noise of a great host. And they said one to another, lo, the king of Israel has hired against us the kings of the Hittites and the kings of the Egyptians to come upon us. Wherefore they arose and fled in the twilight and left their tents and their horses and their asses, even the camp as it was, and fled for their life. And when these lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent and did eat and drink, and carried thence silver and gold, and raiment, and went and hid it, and came again, and entered into one another's tent, and carried thence also, and went and hid it. Then they said one to another, we do not well, sabi nila, hindi tama ang ginagawa natin. This day is the day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry till the morning light, some mischief will come upon us. Now therefore come, that we may go and tell the king's household. So they came and called unto the porter of the city, and they told them, saying, we came to the camp of the Syrians, and behold, there was no man there, neither voice of man, but horses tied, and asses tied, and the tents as they were. And he called the porters, and they said it to the king's house within. And the king arose in the night, and said unto his servants, I will now, sabi niya, I will now show you what the Syrians have done to us. They know that we be hungry. Therefore are they gone out of the camp to hide themselves in the field, saying, when they come out of the city, we shall catch them alive and get into the city. And one of his servants answered and said, let some take, I pray thee, sabi niya, 5 of the horses that remain, which are left in the city. Behold, they are as all the multitude of Israel that are left in it. Behold, I say, they are ever as all the multitude of all the Israelites that are consumed, and let us send and see. They took therefore 2 chariots' horses, and the king sent after the host of the Syrians, saying, go and see. And they went after them unto Jordan, and lo, all the way was full of garments and vessels
which the Syrians had cast away in their haste. And the messengers returned and told the king. And the people went out and spoiled the tents of the Syrians. So a measure of fine flour was sold for a shekel, and two measures of barley for a shekel, according to the word of the Lord, na sinalita ni Propeta Elisha. And the king appointed the Lord on whose hand he leaned to have charge of the gate. And the people trod upon him in the gate. And he died, as the man of God had said, who spake when the king came down to him. And it came to pass, as the man of God had spoken to the king, saying, 2 measures of barley for a shekel, and a measure of flour, of fine flour for a shekel, shall be tomorrow about this time in the gate of Samaria. And last two verses. And the Lord answered the man of God and said, Now behold, if the Lord should make windows of heaven, might such things be? Might such a thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with your eyes, but shalt not eat thereof. And so it fell out unto him, for the people trod upon him in the gate, and he died. Namatay po itong taong ito na hindi naniwala sa prophecy. Purihin po ang Panginoon. Alam mo, napakaganda po nitong history ito. Kasaysayan po ito ng Israel at ni Elisha, at itong taong hindi naniwala sa prophecy o sa salita ng Diyos. Dito mga kapatid, ayon sa Biblia, kinubkob ni King Ben-Hadad itong Israel, itong Samaria, para, alam niyo na po, nakitigma siya sa Israel. Noong unang panahon, dahil may mga moog ang mga bansa, mga kaharian, may mga moog yan, may mga matataas na pader, hindi sila makalusob ng diretsyo, kaya ang gagawin nila, paliligiran nila yan, kukubkubin nila ng mga sundalo, para po hindi sila makalabas, hindi sila makakuha ng tubig, hindi sila makakuha ng pagkain, yung mga ani nila, hindi nila maaani na nasa labas. Kaya ganun po ang kinukubkub nila. Kaya ang mga kaharian noon, ang pinakamatagal nilang, minsan may nag-iimbak ng pagkain para sa giyera, minsan hanggang 1 taon lang po. Ang pinakamaraming iniimbak na pagkain sa giyera, kapag kinubkub po, ay ang Babylonia, unang panahon. Nagtatambak po yan ng pagkain na umabot ng mahigit 3 taon. Kaya nga kahit kubkubin sila ng 3 taon, hindi sila magugutom. May pagkain sila, may tubig sila. Kaya mga kapatid, pero itong kahariang maliliit, tulad ng Samaria, maliliit lang po ang mga stock nilang mga pagkain pagdating sa giyera. Kaya dito mga kapatid, kinubkob ni King Ben-Hadad ang Samaria hanggang sa nagkagutom-gutom po itong bayan. No? Nagutom sila, nagkaroon ng great famine. Hanggang isang araw, sabi rito, ang isang ulo daw ng asno, mabibili mo ang halaga po 80 pieces of silver. Ginto, napakamahal. Tapos ang isang takal ng dumi ng kalapati. Sipin mo, dumi ng kalapati, kinakain, ginawang M&M. Mga kapatid, na mabibili mo raw ang dumi ng kalapati, isang takal, 5 pieces of silver. Dahil sobrang gutom, wala na pong ani, wala nang pagkain, pati dumi ng kalapati kinakain. Kaya dito mga kapatid, nung araw ang ulo ng asno, hindi pinapansin yan, mga kapatid. Pero tumaas siya ng 80 pesos of silver. At tapos ang hari may nakita pag dalawang nag-aaway na babae, kinakain nila ang kanilang mga anak. Nag-aaway sila dahil yung anak nila, yung isa niluto nila at kinain. Siguro nung makakain na yung isa, luminaw yung isip, dahil ang kanilang kasunduan, pagkatapos natin lutuin ngayon ang aking anak para kainin, bukas naman yung anak mo. Ang lulutuin natin, ilalaga natin
at kakainin din natin. Itong isa hindi na pumayag. Siguro nung nakakain, luminaw na yung isipan, hindi na ibinigay yung anak niya, itinago niya yung kanyang anak. Kaya pumunta sa hari at inireklamo itong babaeng nandaya sa kanya. Kaya galit na galit ang hari kay Elisha dahil ang pinagbibintangan niya sa famine na yon, ang nagdala ng famine, si Elisha. Kaya nga sabi ni Elisha, ang evil na ito, sabi niya, ay galing sa Panginoon. Galing sa Diyos ang famine na ito. Lahat naman ng mga kalabidad, mga kapatid, famine, giyera, galing sa Lord lahat yan, mga kapatid. Ayon sa banal na kasulatan, walang bagay na nangyayari sa mundong ito na hindi galing sa Panginoong Diyos. Lalo na ang mga salot. Kasi ang salot, mga judgment ng Panginoon yan, binubuhos niya yan para parusahan ng mga tao tulad ng Israel. Alam niyo kung bakit? Ang Israel po, sumamba sa Diyos-Diyosan. Tumalikod sila sa Panginoong Diyos at naglingkod sila kay Baal. Di ba si Ahab, asawa ni Jezebel? Mga kapatid? Kaya mga kapatid, nagsamba sila sa Diyos-Diyosan. Kaya ang Panginoong Diyos, pinarusahan sila, chinyad sila ng Lord. At nagpadala ang Diyos ng salot. Anong salot po? Giyera. At ang giyerang yan, ang mga Syrians ang lumusob. Kaya nagkagutom-gutom po sila. Pero nang mag-prophecy si Elisha nang puntahan siya ng hari, sabi ni Elisha, bukas, sa ganito ring oras, sinasabi ng Panginoon, babalik na sa dati, magro-roll back na ang mga bilihin. Makakabili na kayo sa gate ng Samaria ng arena, isang takal na arena, sa halagang 1 denaryo lang. At saka cebada. Babalik na sa normal ang mga bilihin. Praise the Lord. Ayan po, ipag-pray po natin sa nangyayari ngayon sa paligid natin. Kasi tumaas na ang gasolina, ang diesel, alam natin ang diesel, meron nang umabot ng 150 ang litro. Meron pa sa ibang lugar ang diesel umabot ng 170 ang 1 litro. Kaya mga kapatid, buti ngayon medyo bumaba ng konti. Ang gasolina nasa more or less nasa 85 na lang, 85, 86, 7. Kaya salamat sa Panginoon at bumaba ng konti yung unleaded gas, gasolina. Kaya mga kapatid, ito ang sabi ni Elisha, bukas babalik na sa dati ang presyo. Magro-roll back na. Makakabili na kayo ng murang arena. Pero itong katiwala ng hari, yung pinagkakatiwalaan niya sa gate ng palasyo, ng court, mga kapatid, hindi siya naniwala kay Elisha. Parang tinutuyapan niya si Elisha. Hindi siya naniniwala sa propesiya o salita ng Diyos. Kaya ang sabi ni Elisha, bukas makikita ng mga mata mo ang mangyayari sa Samaria, makakabili na sa murang halaga ang mga tao, pero hindi mo matitikman, sabi ni Elisha. Makikita ng iyong mga mata, pero hindi mo matitikman. Yun ang masakit. Kaya nga mahalaga na kailangan maniwala tayo sa salita ng Diyos, lalo na sa prophecy ng Panginoon. Kaya nangyari, ito po ang nangyari, ang ginamit ng Diyos, yung 4 na ketongin. Merong mga 4 na ketongin, siyempre ang mga ketong sa Israel, pag may ketong ang isang tao, nilalabas nila sa bayan. Ilalabas po nila sa gate yan. Bibigyan nila sila ng bahay doon. Maglalagay sila ng mga bahay nila, mga kubo-kubo nila. Pagkatapos sama-sama yung mga ketongin sa labas ng palasyo at pinadadala na lang po sila ng pagkain ng hari. Bawal po yun, hindi pwedeng makihalo sa mga walang ketong.
Itong apat na ketong nasa labas ng syudad, nag-usap-usap sila. Sabi nila, bakit tayo nakaupo lang dito na walang ginagawa? Walang mangyayari sa atin. Mamamatay tayo dito sa gutom. Kung tayo papasok sa syudad, makikiusap tayo, baka tayo patayin. Mamamatay din tayo sa syudad. Sabi niya, ganito ang gawin natin. Pumunta tayo sa kampo ng mga kaaway. Itong mga lumusob sa kanila, itong mga Syrians. Sabi niya, baka sakali, nabuhayin nila tayo. Kung bubuhayin nila tayo, mabubuhay tayo. Kung papatayin nila tayo, mamamatay din naman tayo. Kaya mabuti na yung makipagsapalaran. Sabi nila po, may pag-asa. Matatalino itong mga lepros na ito. Mga kapatid, ginawa po nila yan. Pumunta sila sa kampamento ng mga kaaway, tatakip silim. Alam niyo mga kapatid, nabigla sila ng madatnan nilang kampamento, lahat ng tents ng mga kaaway, wala kahit isamang sundalo, wala po. Walang sundalo. Ang nakita lang nila, mga kabayo, asno, mga baon nilang kambing, tupa, pagkain, silver and gold, mga kayamanan nila. Nakita nila nandun po. Kaya tuwang-tuwa sila. Ang ginawa nila, unang ginawa nila, pinasok yung mga tent at kumain ng kumain. Pasok sa isa, pasok sa pangalawa, kumain sila ng kumain dahil gutom na gutom sila. Pagkatapos kumain, hinakot ang mga ginto, maraming ginto na iniwan ng mga Syrians, hinakot yung mga alahas nila, ginto, pilak, at pinagbabaon sa kanya-kanyang tent. Pagkatapos punta na naman sa kabilang tent, kuha uli ng gold, tsaka silver, binaon uli sa mga tent. Maya-maya po, nung mag-uumaga na, pinaisip ng Lord sa kanila yung maling ginagawa nila. Nakonsensya sila. Sabi nila, mali itong ginagawa natin. Kung tayo abutin ng umaga rito sa ganitong ginagawa natin, sabi niya, masama ang mangyayari sa atin. May masamang mangyayari sa atin, sabi niya. Kaya ang gawin natin, sa araw na ito, nagbigay ang Diyos ng magandang balita. Good tidings ng kaligtasan. Kaya kailangan ipamalita natin ito sa ating mga kababayan at sa hari. Kaya yun po ang ginawa nila. Kaya nang marinig ito ng hari, nagpadala siya ng sugo doon at nakita po nila talagang totoo itong balita ng mga ketongin. Talagang ang Diyos minsan gumagamit siya ng mga maliliit na tao, na yung mga mahihina. Sa Bible naman yan eh. Sa panahon ni General Naaman o Naaman, mga kapatid, si Naaman ng Syria din. Di ba nagkaroon siya ng ketong? Alam mo kung sino ginamit ng Lord sa kay Naaman? Yung kanyang alipin. Alipin na Israelita. Israel. O sabi niya, bakit hindi po niyo subukang pumunta sa Israel? Dahil doon po mayroong propeta ang Diyos na ginagamit ng Lord na nagpapagaling. Ayaw niya, ano po? Pero sabi niya, walang mawawala kung gagawin niyo po. Malay niyo, gumaling kayo. Siya, mayaman siya. Lahat ng doktor sa alam niya, pinuntahan niya na hindi siya gumaling. Kaya si General Naaman ay talagang pumunta rin po doon sa man of God. At awa ng Diyos, pinagaling po siya ng Lord. Ang sabihin ng Lord, magpabautismo ka sa Jordan River ng 7 times. Sinunod niya yung Word of God, yung salita ng Diyos, doon lamang siya gumaling, mga kapatid. Kaya ang pagsunod sa salita ng Diyos, ang paniniwala sa salita ng Diyos, mga kapatid, nagbibigay sa atin ng blessing, nagbibigay sa atin ng tagumpay, kagalingan, mga kapatid. Kaya ganito ang nangyari sa Israel. Ang Panginoon, siya rin po ang nagbigay po ng kagalingan. Sabi ng Bible, ang Diyos ang nagpapadala ng salot, siya rin ang nagpapagaling, mga kapatid. Kaya bilang parang pinalo lang ng Lord yung kanyang bayan, mga kapatid. Kaya sa panahon ng crisis,
laging may provision po ang Lord, mga kapatid. Tignan niyo si Elijah. Si Prophet Elijah, nang magkaroon po ng famine din po. Inutusan siya ng Diyos na manalangin na hindi uulan ng 3 taon na kalahati. Kaya nagkaroon ng kagutuman sa buong mundo. Nagkaroon ng gutom. Talagang grabe po ang tagtuyot, walang ani, nagkaroon din ng gutom. Ngayon si Elijah, sinuplayan ng Lord ang man of God ng pagkain. Una, sabi niya, doon ka muna sa tabi ng batis, manatili, tumira, gumawa ka ng tulugan mo ron, kubo mo ron, at uminom ka sa batis, at ang mga ibon ay aking uutusan. Ang mga ibon, mga agila siguro, uwak, o anumang ibon yon, ravens, no? Maaring agila. Sabi niya, uutusan ko sila, iko-command ko sila na magdala sa iyo ng pagkain. Kaya si Elijah, umiinom doon sa batis, sa sapa. At pagkatapos pa yung mga ibon, dinadala siya araw-araw ng karne. Ayon sa Biblia, sipin mo, panahon ng famine, ang kinakain ni Elijah, puro karne. Hindi siya nagutom. Hindi siya ginutom ng Panginoong Diyos. Bakit? Kasi nga po, mga kapatid, yan ang pangako ng Lord sa atin. Bilang mga anak niya, lahat po tayo hindi niya pababayaan sa panahon po ng pagsubok. Sabi nga ng Lord, sa inyong pagtitiis, hawak niyo ang inyong kaluluwa. Walang isa mang buhok niyo ang mapapahamak, sabi ng Lord. I will never leave you nor forsake you, sabi ng Panginoon. Hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko kayo iiwanan kailanman, sabi niya. Mga kapatid, ganun ang Lord sa mga anak niya. Dahil tinawag tayo ng Lord, katulad ng Israel, nilabas sa Egypt, alam ng Lord, walang taniman ng Israel. Wala silang taniman doon sa disyerto. Hindi sila pwedeng magtanim o umani. Wala silang pagkain. Wala silang dalang pagkain. Isipin mo 40 years. Paano pakakainin ni Moses ang more or less 2 milyong Israelita, mga kapatid? Kaya ang Diyos, obligado, mga kapatid. Kapag tinawag ka ng Lord bilang anak niya, at tinanggap po siya bilang Panginoon, tandaan niyo po, may pangako ang Diyos sa bawat anak niya, lalo na sa panahon ng krisis. Sabi ng Lord, siyang magsusupply sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Huwag lang tayong mag-alinlangan. Yung sinabi ni Jesus, huwag nating kalilimutan sa John 14. Let not your heart be troubled, sabi ni Jesus. Huwag kayong mangamba. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mangamba. Sa panahon ng krisis, tulad ngayon, tumataas ang bilihin, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Kaya nga, manampalataya lang tayo, manalig lang daw tayo sa Panginoong Diyos, hindi niya pababayaan ang anak niya. Tignan mo ang Israel. Anong ginawa ng Lord para pakainin ng Israel? Hindi ba nagpaulan siya ng mana? Tinapay na galing sa langit? Umulan po ng mana. Sabi ng Lord, dahil umiiyak ang Israel, wala silang pagkain. Ang iba nagre-reklamo na kay Moises. Binabato na siya. Moises, bakit dinala mo kami sa ilang para patayin lang sa gutom? Mabuti pa sa Egypt, nung kami alipin, kumakain kami sa oras. Ngayon, nandito kami sa disyerto, napakainit, wala pang pagkain. Alam ng Panginoon yon, pero sinubukan lang po sila. Kung sila ba'y mananalig. Sa kabila ng nakita na nila ang dagat na pula, hinati ng Diyos ang dagat. Nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos. Grabe po. Napakadakila ng kapangyarihan ng Diyos. Pero wala pa rin silang tiwala. Nagre-reklamo pa rin sila sa konting pagkain lang. Kaya ang Panginoon, nanalangin si Moses sa Panginoon at humingi ng pagkain ng Israel. Tumugon ang Panginoon ang sabi ng Diyos, o sige Moses, bukas magpapaulan ako ng mana.
Yung mana po, isang maliliit na tinapay na galing sa langit na sumasama po sa hamog. Sasama sa hamog yan sa umaga. Kaya paggising ng Israel, pagbukas niya sa kanyang pinto ng kanyang tent, makikita niya na yung mana nasa harap ng sumama sa buhangin, sa disyerto, napakakapal na mana. Makapal po yun, doon sumasama sa hamog. Wala silang gagawin, kundi sasalok lang sila. Luluhod sila, sasalok, at sabi ng Lord, kumuha lang kayo ng kasyang-kasya sa inyong pagkain. Yung kayang-kaya yung ubusin. Huwag kayong kukuha ng sobra-sobra. Mga kapatid, di ba mga kapatid? Pero ang Israel talagang matigas ang ulo, kumuha sila sako-sako. Kaya kinamagana, kita lang may puro uod na. Inamag at may puro uod. Sinubukan sila ng Lord at bumagsak sila. Pero itong magandang balita, ang Diyos, sinuplayan ng Lord yung kanilang pagkain, ang mana. Ibig sabihin, sa panahon ng crisis, panahon ng famine, ang Diyos laging may provision, supernatural provision, mga kapatid. Sipin mo, hindi ba supernatural yan? Uulan ng tinapay galing sa langit para kumain ng Israel, kaya ang Israel hindi nagutom. Kumain sila ng tinapay na bigay ng Diyos sa loob po ng ilang taon? 40 years. Hindi sila ginutom ng Diyos. Kasi hindi kayang pakainin ni Moses yung may ilang milyon yun. More or less 2 million na Israelita. Bata, matanda, babae, lalaki. Saan ka kukuha ng kakainin ng 2 milyon? Kahit 10 dump truck na bigas, hindi kakasya sa 2 milyon. Napakaraming. Kung magsasayang ka ng bigas, siguro, ang pambira, mga 100 sako siguro, mga kapatid. Isang saingan. Pero ang Lord, marunong sa lahat. Nagpaulan siya ng tinapay na napakarami sa disyerto. Kaya ang Israel, sobra-sobra po ang kanilang tinapay. Nang mangailangan sila ng karne, medyo nagsawa na siguro, Moises, gusto namin kumain ng karne. Yun naman ang reklamo nila. Mabuti pa sa Egypt, kumakain kami ng karne. Dito, puro mana, puro tinapay. Ang totoo, napakasarap ng mana. Para daw itong lasang wafer. Wafer na napakasarap. Pero dahil nga po sa talagang reklamador lang itong mga Israelita, nagre-reklamo lang, mga kapatid, hindi kontento, lagi silang nagre-reklamo, kaya nagalit po ang Diyos. Mga kapatid, ayaw ng Lord yan. Imbis magpasalamat sila, nagre-reklamo pa sila. Ang Diyos ang araw, dahil kailangan nila ng karne, nanalangin si Moses muli, at binigyan sila ng Lord ng karne. Sabi niya, magpapadala ako ng mga quails, mga pugo. Sabi niya, yung mga pugo, kusang pumapasok sa tent ng mga Israelita, sa oras ng kanilang pagdating, punong-puno ng pugo ang disyerto. Pumapasok sa kanilang mga tent, napupuno ang tent nila. Huhuli lang sila, napakaamo, nang kaya nilang ubusin. Ganun po kabait ang Diyos. Dinala ng Lord pati karne sa kanila. Diba napakasarap ng pugo? Masarap pa po sa manok yan. Mga kapatid, yung pugo, napaka high protein, mga kapatid, ng pugo. Kaya nga po, napakabuti ng Lord. Sinuplayan ng Diyos yung kanilang kailangan. Tandaan niyo po, sa panahon ng crisis, hindi tayo pababayaan po ng Lord. Amen? Marami pong paraan ng Lord para tayo suplayan ang kailangan natin. Nasa Bible yan Sabi niya po sa Pablo, but my God shall supply all your needs according to His riches. Tingnan niyo po, according to His riches, not according to the present situation of our economy, of the economy of the world. Hindi po basihan yan. But according to His riches, my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Bakit gaano ba kayaman ng Diyos? According to His riches, sabi ng Lord, the earth
is the Lord's, and the fullness thereof. Lahat ng ginto at pilak, akin lahat yan, sabi ng Lord. Ang daigdig na ito at lahat ng bagay sa mundong ito ay akin, sabi ng Panginoon. Kaya nga po, tiwala lang. Magtiwala lang po tayo sa Diyos. Yan ang number 1 ngayon. Mga kapatid, sabi ni Lord, let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. Sabi ni Jesus. Pananampalataya, pananalig sa Lord. At doon tayo tutulungan ng Lord. Huwag po tayong magre-reklamo. Huwag tayong magsasalita ng anumang masama laban sa Panginoon. Sapagkat lahat ng bagay pinahihintulutan niya. Pero tandaan niyo po, siya rin po ang lulutas sa crisis na ito. Prayer lang po, manalig tayo. Pagsubok lang po ito, mga kapatid. Kaya, yun si Elias, tag-Israel, sinuplayan ng Lord ang kailangan niya. Ang Israel, umulan ng mana. Alam niyo yung manang yun, kung sino yun? Si Jesus Christ. Type and shadow lang po yun. Sabi ni Jesus sa John chapter 6, ako, yung manang yon. Ang manang kinain ng iyong mga magulang sa Israel, sabi niya, hindi binigay ni Moses yon. Ang aking ama ang nagbigay nun. Type lang yon ng tunay na mana o tinapay ng buhay na si Jesus Christ. Si Kristo ang tunay na mana na galing sa langit. Sabi ni Jesus, ang mga magulang niyo kumain ng mana na galing sa langit, pero nangamatay sila. Pero ako, sabi niya, ang manang ito na galing sa langit, tinapay ng buhay, ako ang tinapay ng buhay, sabi ni Jesus. Pag ako'y kinain nyo, sabi niya, hindi na kayo mamamatay kailanman. At hindi na kayo magugutom kailanman. Hindi na kayo mauuhaw kailanman, sabi niya. At kayo'y aking bubuhayin, ibabangon sa huling araw. Ang linaw po ng sinabi ni Jesus. Lahat ng bagay na nangyari ng Old Testament, type and shadow lang po yan. Sabi ng Ecclesiastes, there is no new thing in this world. Wala raw bago sa mundong ito. Lahat ng naganap ng unang panahon, magaganap uli sa last days, sabi ng Ecclesiastes. Kaya si Jesus po yun. Para po makita natin ito, babasahin ko sa inyo, no? Itong alang-alang sa mga baguhan nating kapatid, purihin ng Panginoon. Siya ang mana. Lahat ng nangyari ng Old Testament, mangyayaring muli sa hinaharap. Ecclesiastes, sabi nito, the thing that has been, it is that which shall be. And that which is done, is that which shall be done. Ang dito po, yun daw nangyari na nung unang panahon, siya ring mangyayari sa hinaharap. Sabi niya, siya ring mangyayari. And there is no new thing under the sun. Walang bago sa mundong ito. Lahat ng nangyayari ay nangyari na nung una. Kaya alam, minsan spiritual. Katulad ng Israel, naglakbay ang Israel sa disyerto, ang Israel ay type ng iglesia ngayon. Tayo po yun na naglalakbay din, mga kapatid. Ang Israel, kumain ng mana galing sa langit, tinapay na galing sa langit. Tayo rin, kumain din ng mana. At ang mana natin ay si Jesus. Yung nangyari ng Old Testament, mangyayari sa hinaharap. Kaya nga ang tribulation period, mangyayaring muli sa hinaharap. Nangyari sa Egypt, ang 10 salot, mangyayari din ang tribulation period sa last days, mga kapatid. Kaya si Elijah, ganun din. Nakita natin ang provision ng Lord, katulad ng Israel, sinuplayan ng Lord ang kailangan ng Israel, walang isa mang nagutom sa mga anak ng Diyos. Lagi siyang merong supernatural provision para sa kanyang mga anak. Manalig lang po tayo. Kaya si Elijah hindi nagutom. Nang maubos ang ilog, ang tubig sa ilog, sa sapa, anong ginawa ng Lord? Sabi ng Lord, umalis ka na riyan dahil tuyo na yung batis. Sabi niya, pumunta ka sa Sarifat, bayan ng Sarifat. Sabi ng Lord, at meron akong kinuman
meron akong inutusan na balo, babaeng balo, doon, na magsusupply sa iyo ng pagkain sa loob ng panahon ng kagutuman. Kaya nga pumunta si Jehoshaphat sa Sarifat, lugar ng Sidon. Mga kapatid, anong nangyari? Nakita niyang babaeng balo, nangangahoy sa gubat, nangunguha ng sticks para panggatong. Sabi niya, babae, pagluto mo ako ng cake. Sabi ni Elijah, ipagluto mo ako ng cake. Sabi ng babae, alam niya na-discern ng babae na siya'y propeta, na siya'y man of God. Sabi niya, man of God, sabi niya, Ginoo, ang totoo po, nangangahoy lang ako ngayon ng aming ipagluluto ng aming anak sa aming last supper. Meron lang po kaming natira sa aking lalagyan ng harina, kakaunti na lang po. At yun ay lulutuin namin ngayon ng aking anak pagkatapos mamamatay na kami. Kasi panahon po ng taggutom, ng panahon yun, famine. Hindi umulan ng 3 taon at kalahati. Sipin mo ang famine, 3.5 years. Alam niyo ba ibig sabihin ng 3.5 years? Yun po'y type and shadow ng darating na tribulation ng iglesia. Yung kalahati ng 7 years, tribulation. Dahil ang peace covenant ng Antichrist ay 7 years. Yun ang tinatawag nilang 7 years tribulation. Ganon din ang sinabi ni Propeta Elisha sa babae na sabi niya, lumipat kayo ng lugar. Dahil sa lugar na ito magkakaroon ng 7 taong famine. Yung 7 taong kagutuman, simbolo ng 7 years, tribulation. Kaya ngayong nangyari nung una, mangyayari uli sa hinaharap. Ang tatamaan talaga ng tribulation ito, itong matitiis na tribulation, mga Kristiyano. Kasi po, yung unang 3 taon at kalahati, matitiis na tribulation. Hindi po great tribulation. Kasi yung great tribulation, ang makakaranas na lang yan, yung mga maiiwan sa rapture. Yan po, mararanasan nila yan. Pati na ang Israel. Yung last 3.5 years ng 7 years tribulation. Pero yung unang 3 taon at kalahati, naranasan ni Elijah. Si Elijah po ay type ng iglesia ngayon. Bibigla kayo, bakit type siya ng church? Kasi si Elijah, na-rapture yan. Kinuha ng Diyos ng buhay. Na-rapture yan. Buhay siyang dinala sa langit. Sa karwahing apoy. Mga kapatid, ang church mararapture din po sa panahon ng pagdating ni Jesus. Sa second coming of Christ. Kaya mga kapatid, kaya dumaan na si Elijah ng 3 taon at kalahati. Naranasan niya yung 3.5 years. Kaya ang church ang aabutan natin yung 3.5 years ng 7 years tribulation. Sabi ng iba, ang church, hindi dadanas ang church ng tribulation, sabi nila. Mga unbeliever lang. Babasahin ko sa inyo rito mga kapatid, para maniwala kayo na ito pong tribulation, mararanasan ng church. Kaya lang yung matitiis na tribulation. Pakibasa nga po natin ang John chapter 16, 33. Para makita natin ito. Sinabi ng mismo ng ating Panginoong Jesucristo, mismong bibig ng ating Panginoong Jesucristo ang nagsasalita sa tribulation ng mga Kristiyano. Sabi niya, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa pamamagitan ko magkaroon kayo ng kapayapaan. Ano pa? In the world, in the world, you shall have tribulation. Sabi ni Jesus, in the world, you shall have tribulation. But, be of good cheer. Sabi niya. Be of good cheer. Pero laksan niyo ang inyong loob. I have overcome the world. Hindi na po. Dinaig ko na ang sanglibutang ito. Sabi ni Lord. Sa mundong ito, dadanas kayo ng tribulation.
May panahon po ng tinatawag na purging time ang church. Laging may purging time. Kahit ang Israel, may purging time sila eh. Yung Armageddon, purging time ng Israel yan. Para linisin sila ng Lord. Ang church naman, yung tribulation matitiis. Mga kapatid, diyan lilinisin ng Lord ang church para lahat ng kahinaan maalis. Mga kapatid, kaya nga, maliwanag po ito. John 16:33, in this world, you shall have tribulation, sabi niya. Ito bang nararanasan natin ngayon, itong pagtaas ng bilihin? Hindi pa ba matatawag na tribulation yan? Tribulation na po ito, mga kapatid. Pagtaas ng gasolina, ng diesel, halos 160, 170. Tribulation na po yan. Pagtaas ng bilihin, bigas, lahat ng bilihin, tumaas na pong lahat, halos. Pasahe. Tignan niyo po. Ang tawag yan, tribulation, kahirapan yan. Kaya hindi pwedeng sabihin ng iba na ang church hindi dadalos ng tribulation. Hindi po. Ang buhay Kristiyano, hindi hallelujah lang. Ayon nga sa awit. Hindi po parang laging nasa bed of roses ka lagi. Hindi po Sabi ni Lord. Sabi niya, kung paano si Kristo nagtiis, dumanas ng tribulation, ganon din kayo. Sabi niya. Amen? Ganon din kayo. Dadanasin kayo ng mga pagsubok sa mundong ito. Ang tribulation, tinutukoy niya, yung mga pagsubok, mga kapatid. Yung matitiis na pagsubok, tribulation. Pero yung uulan ng bato, na 75 pounds ang bigat, hindi na po natin mararanasan yon. Yung pag-ulan ng bato at granizo at apoy, yung paglindol ng napakalakas, yung big one, na yung mga lahat ng building mawawasa, ang mga bundok mawawala, ang mga isla mawawala. Hindi na natin naabutan yan. Yan po ang aabot yan, Israel, at ang mga maiiwan sa rapture sa last days. Pero yung matitiis, yung 3.5 years, si Elijah, naabutan niya yung 3.5 years. Nakagutoman, nakahirapan. Mga kapatid. Kailangan ng church laging nakaredy. Hindi po yung sasabihin, ang church hindi dadalas ng tribulation. Huwag nating dayain yung mga tupa. Sabihin natin yung totoo. Kasi po nakahula sa Bible. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi. Pakinggan nyo. Kailangan pero yung matitiis na tribulation lang. Pakinggan nga natin ang Panginoong Jesus. Dito na lang tayo sa Lucas 21. Sabi ni Lord, and they asked him, referring to Jesus, saying, Master, but when shall these things be? Kailan po mangyayari ang mga bagay na ito? And what shall be the sign when these things shall come to pass? Sa Mateo 24, nakalagay doon, ano bang palatandaan ng iyong muling pagparito? Second coming of Christ. Ito yon. Sabi ni Jesus, take heed that you be not deceived, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Ito nakikita na natin to. Marami nang nagpapanggap na Jesus Christ o Savior, no? But when you shall hear of wars, ito mga gyera, and rumors and commotions, be not terrified. Magkakaroon na ng mga gyera. Nakikita natin yung mga signs, no? Tribulation na yan. For these things must first come to pass. But the end is not by and by. Hindi pa yan ang wakas. Then said he unto them, nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. Nangyayari na. Iran versus Israel. Diba? Ukraine versus Russia. Thailand versus, Thailand versus Cambodia. Diba? Pakistan versus Afghanistan. Ang daming giyera ngayon, mga kapatid. Nangyayari na. And great earthquakes shall be in diverse places. And famines. Hindi ba? Sa panahon natin ngayon, marami na po ang nagugutom. Sa panahon natin. And pestilences, fearful sights, great signs, and shall there be from heaven. But before all this, sabi niya, they shall lay their hands on you,
and persecute you, delivering you up to the synagogues, into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. And it shall turn to you for a testimony. Settle it therefore in your hearts, not to meditate before what you shall answer. For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay or resist. And you shall be betrayed both by parents and brethren and kinsfolk, friends, and some of you shall they cause to be put to death. Meron din pong papatayin sa mga Kristiyano. Mangyayari din po yan. Sabi niya, and you shall be hated of all men for my name's sake. Mga kapatid, church ito. Iglesia po yan. Mga anak niya yan. But there, sabi niya, there shall not a hair of your head perish. Ngunit walang isa mang buhok sa inyong ulo ang mapapahamak, sabi ni Jesus. Meron naman siyang sinabi na hindi ko kayo pababayaan. Walang mapapahamak isa man sa inyo, sabi ng Lord. The last verse, in your patience, possess you your souls. Sa inyong pagtitiis, sa inyong pagsubok, sa inyong tribulation, sabi niya, hawak ninyo ang inyong buhay, sabi ng Lord. Amen. Kaya nga mga kapatid, yung sinabi niyang sa inyong pagtitiis, tribulation po yan. Kaya hindi pwede sabihin ng ibang preacher na, walang ang church, walang dadanasin tribulation. Puro hallelujah lang, puro masaya lang. Hindi totoo yan. Kaya nga may mga Kristiyanong dumadanas ng pagsubok, tribulation na rin po yun. Kaya mga kapatid, may tribulation matitiis, mayroong tribulation hindi matitiis. Yung hindi matitiis, yung tinatawag na Great Tribulation, ayun ang delikado. Sa mga unbeliever na po yan, yung mga maiiwan sa rapture. Kaya maliwanag po ito. Kaya si Elijah, naranasan niya ang 3.5 years na famine. Mga kapatid, type po yan ng 3.5 years na purging time o tribulation na madadatnan ng church. Amen. Kaya mga kapatid, next meeting, para maipaliwanag natin mabuti ito, patutunayan ko ito sa Daniel 70 weeks. Makikita po natin yung 3 taon at kalahati sa Daniel 70 weeks, makikita natin na dadatnan ng church yung 3 taon at kalahati. Mga kapatid, bago mag-rapture. Kung loloobin ng Lord, next meeting, baka talakayin natin yung Daniel 70 weeks. Loloobin ng Lord. Pakikita ko po itong mystery ito, Daniel 70 weeks. Sabi ng Lord, magkakaroon ng peace covenant ang Antichrist ng 1 week. Ibig sabihin, week of year, 7 years. Ang peace covenant ng Antichrist, mararanasan ng church yung kalahati. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, 70 weeks are determined for thy people, sabi niya, to finish the transgression. Yun nga, no? 6 yan, yung 6-fold purpose of God, nandyan po sa Daniel 70 weeks. Daniel chapter 9, no? Yung 6-fold purpose of God, makikita natin dyan. Tatalakayin po natin yung 6 na yon. Bago i-anoint ang Most High God, no? Most High. At dito mga kapatid, makikita natin dito, yung 69 weeks ng Daniel, i-compute natin yan. Makikita nyo mga kapatid, ang natitira na lang, 3 taon at kalahati. Mga kapatid. Kaya, mayroon lang illustration ito mga kapatid. Kung loloobin ng Lord, tatalakay natin yan next Sunday po. Para patunayan ko sa inyo na ang church, aabutan natin yung kalahati ng 7 years tribulation. Mga kapatid. Dito natin mapapatunayan na ang rapture magaganap yan doon sa kalagitnaan ng 7 years. Magra-rapture po, mga kapatid. Dahil sinabi nito, sa araw na
magkomanda po, sabi ng Diyos, na itayo ang muog ng Jerusalem. Sabi niya, itayo ang Jerusalem mula sa pagdating ng commandment na itayo ang Jerusalem hanggang sa pagparito ng Messiah, ng Savior, si Jesus. Sabi niya, ay 69 weeks. Kaya makikita mo ron yung mula sa pagkukomand ng Lord na itayo ang muog ng Jerusalem, yun po ay 453 BC. Kaya mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Messiah, kailan yun? Mga kapatid, 30 AD. 30 AD. Kaya nga makikita mo ron, ang ministry ni Jesus Christ, 3 taon at kalahati. Ang ministry niya yon, mga kapatid, ipapaliwanag natin next meeting sa may ibig sabihin po yan. Sa Daniel 7 weeks, mauunawaan natin mabuti ito, mga kapatid. Wag po kayong wag niyong i-miss itong ating talakayan muli sa susunod pong linggo. Willing ako at desire ko po na ma-share ito sa inyo dahil napakagandang prophecy, napakagandang revelation ang Daniel 70 weeks. Pag naunawaan mo ang Daniel 70 weeks, malalaman mo kung saan magaganap ang rapture at malalaman mo kung aabutan ba natin ang 3.5 years o hindi. Siguradong maaabutan po yung unang 3 taon at kalahati. Kasi si Elijah, na type ng church na na-rapture. Si Elijah ay na-rapture. Kinuha siya ng Diyos ng buhay. Type and shadow yan. Inabutan niya ang 3 taon at kalahating famine. Yun po ang simbolo ng matitiis na tribulation. Pero kahit may famine, may provision ng Lord. Tandaan niyo po, laging may supernatural provision ng Diyos sa kanyang iglesia. Hindi ko kayo pababayaan, sabi ng Lord. Hindi ko kayo iiwanan. Kaya lahat ng nananalig kay Kristo, mapalad po tayong lahat. Bakit? Kahit may gyera, payapa tayo. Meron tayong kapayapaan. Hindi tayo nagpapanik, hindi tayo nangangamba, dahil alam natin, pagsubok lang ito. At alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi niya tayo pagkukulangin. Kasi ginawa niya na sa Israel. Hindi niya pinagkulang ng 40 years. Sinuplay niya ang pagkain nila, karne. Nakita niyo po kung gaano kabait ang Diyos at kung gaano siya katapat sa pangako niya. Kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, obligado po ang Diyos na alagaan ka, suplayan ka, basta sumusunod ka sa kalooban ng Lord, mga kapatid. Basta nanatili ka kay Jesus, obligado ang Panginoon na suplayan ka ng kailangan mo, pagpalain ka, ingatan ka, obligasyon po ng Diyos yan. Kaya lang, kailangan sundin natin yung obligasyon din natin sa Diyos. Sumamba tayo sa Diyos, pakinggan natin ang salita niya, saliksikin, pag-aralan, magpatuloy po kayo sa pag-aaral sa salita ng Lord. Napakaganda po nito. Nandito ang kapayapaan, mga kapatid. Nandito ang kapayapaan. Hindi tayo matitinag. Sabi nga ng Bible, kahit ang mga buntok ay mga tibag, mga wala, hindi tayo matitinag. Payapa lang tayo. Hindi tayo matatakot sapagkat alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Nasa sa atin. Praise the Lord. God is in us. Okay? Kaya mga kapatid, ito po ang sinasabi ng Bible, isang supernatural provision ng Lord. Si Elijah, sinuplayan ng Lord ang pagkain niya. Amen? At ito pong babaeng balo, alam natin na kakaunti na lang sa garpon, tatapusin na po natin. Sabi niya, dahil sinabi mo, tumupad siya. Niluto niya para sa kanya. Kahit alam niyang ibinuhos niya ng lahat yung arena, sa lalagyan niya ng arena, niluto niya sa man of God, sa lingkod ng Diyos, at kinain ni Elijah, nagpasalamat siya, at ang sabi ni Elijah nang mabusog na siya, nagpasalamat. Ngayon babae, ikaw naman ang magluto para sa iyo at para sa iyong anak ng cake. Basta't ang babaeng ito, hindi niya tinignan yung garapon o yung lalagyan ng arena. Hindi niya tinignan kung alam niya wala ng laman. Pero hindi niya tinignan yung walang laman. Ang nakikita ng babae, yung salita ng Diyos kay Elijah. Magluto ka naman ng sayo at sa iyong anak. Sumunod po siya. Pagdating niya sa kusina, na-shock siya. Nabigla ang babaeng ito
Nakita niya yung lalagyan ng arena, mga kapatid, punong-puno ng arena. Naghimala ang Diyos at pinuno ng Diyos ng arena yung garapon. Sacrificial giving. Sinunod niya ang Word of God. Kaya naghimala ang Lord, mga kapatid. Ganun po ang Lord. Kapag sinusunod natin yung kalooban niya, mga kapatid, maghihimala ang Diyos sa atin. Mabibigla ka, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Basta't ginagawa natin yung ating obligasyon. May prophecy, sabi ng Lord. Be faithful in your obligations, sabi ng Lord. Maging tapat kayo sa inyong mga obligasyon. Nangusap ang Lord sa amin. Yun po talaga ang gusto ng Lord. Kapag tinutupad mo ang obligasyon mo sa Diyos, naku mga kapatid, lahat isusupply ng Lord sa iyo, lahat ng kailangan mo. Hindi kanya pagkukulangin. Kaya yung babae na bigla, punong-puno ng arena yung kanyang lalagyan ng arena. Nagluto siya para sa kanya at sa anak niya, nabusog sila, at hindi naubusan ng arena yung garapon. Talagang nakapagluto sila ng maraming mga araw, taon. Mga kapatid, hindi sila nagutom sa panahon po ng famine, kagutuman. Kaya yun ang pangako ng Lord. Laging may provision ng Diyos sa atin. Basta tumutupad tayo sa kalooban ng Diyos, tandaan niyo po mga kapatid, masaya ka. Sa panahon ng crisis, magiging masagana ka. Naalala ko nung COVID-19, isipin mo ang mga tao, walang pagkain, walang makain. Yung mga kapatid, nagtataka ako, panahon ng COVID, may mga lockdown, doon pa sila nagpapalabas ng sasakyan. Bagong sasakyan, may mga bumili, mga motorsiklo, bumibili yung mga kapatid. Sabi ko, panahon ng crisis, panahon ng COVID, sabi ko talagang iba ang Panginoon natin. Sa panahon ng crisis, kayang magpala ang Diyos sa mga anak niya, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Katulad kanina, may binles na naman kaming sasakyan, mga kapatid. Kaya sabi ko, talagang ang Lord napakabuti. Hindi apektado ang mga Kristiyano sa famine. Totoo po yan. Lagi siyang may supernatural provision. Kaya itong babaeng ito, mga kapatid, doon siya naniwala. Nakita niya na talagang ang Diyos ni Elijah, ang Panginoon, mga kapatid, talagang makapangyarihan Diyos. Talagang great provider. Mga kapatid, siya ang ating Jehovah Jireh. Sabi ng Lord, siya ang magpo-provide sa lahat ng ating mga kailangan. Kaya huwag po kayong matakot sa mga nangyayaring mga crisis ngayon. Pagsubok lang po yan. Matatapos po yan at babalik po ang dating mga presyo ng mga bilihin. I-roll back ng Panginoon yan. Katulad ng ginawa niya kay dito sa panahon ni Ahab at ni Elisha, Propeta Elisha, bumalik sa dating presyo ang bilihin, mga kapatid. Kaya, ganun din ang mangyayari. Ang Panginoon din po ang aayos sa lahat ng ito. Kaya, sama lang po natin sa prayer, sapagkat sa Diyos wala pong imposible. Okay? Siguro po next meeting, sa susunod, ituloy po natin ito. At kung lolobin ng Lord, parang desire ng puso ko na i-share sa inyo yung Daniel 70 weeks, mga kapatid, napakagandang topic po niyan. Okay. Manalangin po tayong lahat. Magpatuloy po kayo na sumubaybay sa mensaheng ito para marami tayong i-share niyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga pamilya. Malaking tulong po ang salita ng Lord sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos, lalo na sa panahon ng crisis, tulad po nito, lumalakas yung loob natin. Pag naririnig natin yung mga pangako ng Diyos, alam natin na hindi siya nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, sabi ng Biblia. Hindi nagbabago ang Panginoon. Kaya pakishare niyo po itong mga salitang ito para lalo po kayong pagpalain ng Diyos at hindi lang kayo ang pagpapalain, pati yung mga kaibigan niyo, mahal sa buhay, pag sinyer niyo yan, sila rin po ipagpapalain ng Lord. Okay? Let us pray. Ama, Panginoon, salamat po sa gabing ito. Kahit papano po, meron kaming pinagsaluhan ang inyong mga anak, ang inyong mga lingkod sa gabing ito. Ama, pagpalain mo po lahat ng aming mga kapatid na, Lord, na nakarinig ng iyong mga salita.
Idinadalayan ko po na itatakbo sa kanilang mga puso at kaisipan ang mga salitang ito na magpapatibay sa amin, magbibigay sa amin ng katatagan, ng kapayapaan sa panahon ng crisis. Lord, hindi kami matatakot sapagkat Ikaw ay kasama namin. At Ikaw ang aming dakilang provider na magpo-provide ng lahat po ng aming kailangan sa buhay. Kaya madalayan ko po na pagpalain mo ang ministering ito at ganoon din po lahat ng ginagamit mo sa ministering ito, pagpalain mong lahat. Lord, ang sambahayang ito, ni Mickey, pagpalain mo, sila Karen, sila Dagol, sila Brother Eman, Brother Val, sila Peli, at ang lahat ng mga kasama namin sa multimedia, pagpalain mo rin silang lahat, Lord. Pagpalain mo ang multimedia team ng iglesia mo, upang patuloy pong marami ang makinabang sa mga anak mo sa iyong mga salita. Dahil ko po, pagpalain mo ang nalalapit na krusada sa lugar po ng Mangkatyan, Porac, Pampanga. Panginoon, itong mga kapatid na nag-request ng gawain doon, pagpalain mo ang aming Barangay Crusade, Panginoon, sa darating pong Lunes. At pagpalain mo rin lahat ng mga outstation sa araw-araw, gabi-gabing mga gawain sa iyong iglesia, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, at binigyan mo kami ng gabi-gabing mga gawain at salamat sa iyong mga pagliligtas sa mga krusada, Panginoon. Pagpalain mo rin po lahat ng aming mga kamanggagawa, mga pastor na nakikinig ngayon, Lord God, at dalangin ko po na patuloy po magkaisa lahat ng iyong mga lingkod para sa Ebanghelyo mo, Lord. Sama-sama namin ipalaganap ang mabuting balita bago maghari ang Antikristo na siyang tunay naming kaaway. Ang kaaway namin hindi mga kapatiran, hindi believers, kundi ang kaaway naming darating ay ang Antichrist na makikitigma sa iyong iglesia ayon sa sinabi mo sa Revelation 13 at Daniel chapter 7. Kaya Lord, ihanda mo pong iyong mga anak at patatagin mo ang faith ng bawat isa, Panginoon, upang patuloy kaming magtagumpay sa lahat ng aming pagkikibaka, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po lahat ang aming dalangin na may pasasalamat na sapagkat dininig mo na ang aming mga dalangin. In Jesus' name, Amen.